So dumating na yung in-order nating Ray-Ban, 3 days lang, nasa store na daw, ready to pick up na. Makaikot-ikot na rin, ma-testing na rin pati. Kasi nung minsan ko pa yun inaabangan, gusto ko na talagang masubukan. Kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo, dalawang ulit akong nagbalik. Kasi nga yung una kong tinesting, medyo malaki, yung Wayfarer na 53, and then yung second time kinuha ko naman is headliner, so hindi ko nagustuhan. Pero ito, this time talagang sure ako ito na yung kukunin ko. Well, anyway guys, may mga nag-message po kasi sa akin, and at the same time nababasa ko na rin tong ganitong klase ng tanong sa comment section sa YouTube channel natin, na nahingi sila ng opinion ko. Dahil syempre tayo nga daw yun na dito sa Canada, ay sila daw ay nagpaplano, nagbabalak na makarating dito sa Canada. So basahin ko sa inyo yung message ng isa nating subscriber. Sabi nga niya, "Sir Ferds, good day po, napaka-helpful po ng mga videos nyo at sobrang dami ko pong natututunan. Sobrang naming napipil yung pagsasabi nyo ng mga totoong pangyayari sa buhay Canada. Kaya bago kami matulog mag-asawa, lagi kaming nakaabang sa mga uploads nyo po. Dahil nagpa-plan po kaming mag-asawa na i-give up ang work ko, even maayos at may konti na po kaming negosyo, at nakakapagbakasyon naman po kami out of the country once a year. May offer po kasi ako na low wage salary, sa akin is 18 per hour. At dahil sa mga nangyayari sa mga changes ng policy sa Canada, hindi ko po malaman kung tama ba na bitawan ko ang buhay na meron ako ngayon dito sa Pilipinas. Gusto ko po sanang marinig ang opinion nyo regarding my situation. Thanks in advance po." Well, sa totoo lang guys, napakarami ko po ditong mga nakakausap, at even dito sa iba't ibang group, nagkalat na po yung mga nakikita kong post ng mga kababayan natin na nagkakaroon na ng depression dahil sa mga nangyayaring changes nga dito sa policy. Yung kalimitan diyan is yung may mga trabaho ngayon dito sa Canada na hindi na marirenew. Napakarami ko pong nakikita na mga kung ano-anong post na naghahanap sila ng LMIA. May mga kaibigan tayo na nagtatanong, "Sir Ferds, baka pwede kami diyang makalipat, hindi na kami re-renew." So ayoko namang puro salita ko lang or puro opinion ko lang yung maipakita ko sa inyo. Alam ko po karamihan sa inyo ay hindi nyo nakikita yung mga post dito ng iba't iba nating kababayan, dahil yung iba na nasa Pilipinas na nagbabalak palang makarating dito ay hindi naman po member do sa mga group dito inside Canada. So gusto ko po sanang maipakita sa inyo para kahit papano may idea kayo do sa pinagdadaanan ng mga kababayan na natin na nandito na inside Canada. So kagaya na lang nitong post nito ni kababayan, sabi nga po, "Sino po dito ang may alam na nagbibigay po ng LMIA para sa mga food counter attendant at food service supervisor? Ngayon lang po nagsabi ang employer namin na hindi kami marirenew. Mag-expire na naman po ang work permit ko ngayong April 2025. Parang awa nyo na po, sana matulungan nyo po ako. Nadidepress na ako dito, di ko alam ang gagawin ko. Ngayon pa lang ako makakabawi sa mga magulang ko, pero ganito ang nangyayari ngayon. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pa-help po sana, baka may alam po kayo nag-o-offer ng LMIA. Need ko po ng bagong work. My permit will expire this May 2025 FSS position. Baka po may nakatulong sa amin with my family po here in BC. Ayaw po sana naming umuwi dahil sa mga anak ko na naka-adapt na po dito. Sayang po ang mga opportunity for the kids. Maraming salamat po. Sana po mapansin po ninyo." Hello po, baka po meron po kayong alam na nagbibigay ng LMIA po. Mag 1 year na po ako dito sa Canada. Sobrang depressed ko na po. Ang work experience ko po sa Pinas ay user support technician. Pero kahit anong work po sana itatanggapin ko. Nung nandito po ako sa Canada, nag-work po ako as cleaner, snow removal, construction and landscape. Pero mahirap pong makahanap ng nagbibigay ng LMIA. Sana po matulungan niyo po ako and willing po ako mag-relocate. Maraming salamat po. Hello po everyone, may tanong po ako. What if di kami ma-renew ng employer namin dahil sa new policy ng Canada? At pa-expire na rin po yung working permit. Sino po ang may alam na pwedeng makahanap ng new employer na magbibigay ng new LMIA? Kasi andito na rin po sa Canada, ayaw po naming umuwi. Gusto po naming mag-stay dito sa Canada. Sana po may makatulong sa status namin ngayon. Thank you po sa sagot.
Hello po, pa-help naman po. Yung tito ko po kasi until March 2025 na lang ang work permit niya. Hindi na siya ini-renew. Baka may alam po kayong work para sa kanya, hindi pa po siya PR. So sobrang dami, hindi lang ito guys. Actually, kung babasahin ko pa isa-isa inyo yung mga nababasa ko dito sa iba't ibang group, talagang baka abutin tayo ng kinabukasan. Napakarami ko pong kakilala kaibigan, yung mga nagwo-work sa food counter na hindi na daw sila i-renew. So next year pa meron pa silang 8 months, meron pa silang 10 months. Sa ngayon pa lang naghahanap na po sila kagad ng malilipatan. Simula nung inilabas yung policy niya na yung 6% above na unemployment rate ay hindi na mag-o-offer ng LMIA, marami yung mga nag-message sa akin at nagtatanong kung may available daw ba sa amin dito sa farm, dahil nga hindi na daw sila i-renew. And yung mga kaibigan natin dyan sa mga food counter, nagpaplano na ring lumipat dahil ramdam daw nila na hindi na daw sila i-renew. So dun kay kabayan, kung ooperan po kayo ng $18 per hour, at sa tingin ko naman dahil nagka-chat din naman tayo, sabi nyo nga sa akin maayos na yung buhay ninyo. Government employee po kasi ito sa Pilipinas, and at the same time may business na rin po sila. Kung napanood nyo po yung mga vlog kong ginawa dati, malimit ko na babanggit yan. Nasabi ko nga kung maayos yung buhay ko sa Pilipinas, may sarili ako negosyo, may bahay ako, may puhunan ako, hindi na po para ako mag-Canada. Dahil yung karamihan naman nakakilala ko na talagang ang reason nila kaya sila pumunta rito, ang tatagal na nila sa abroad. Yung mga napuntahan nilang mga bansa, walang chance na makuha nila yung family nila at magkasama-sama sila. So kung kayo ay maayos naman ang buhay sa Pilipinas, sama-sama kayo ng pamilya nyo, talagang sabi nyo nga nakakapag-travel pa kayo sa iba't ibang bansa o yung ibig sabihin maganda talagang buhay ninyo. Ay sa katulad ko talaga na wala naman sa Pilipinas, awa ng Diyos, ngayon pa lang ako ngay nakakapagpundar. Talagang nakapag-adjust po ako dito sa buhay na meron tayo dito sa Canada. Kasi iba na po talaga ngayon, even ako ramdam ko, malaki yung pinagkaiba noon at ngayon. Noon kahit papano, pag hindi mo gusto yung trabaho mo, maghanap ka sa iba, may mga nag-o-offer ng LMIA, tapos ang makukuha mo pa 2 years. Ngayon sa dami ng mga changes ng policy, yung sa low wage, yung sa high wage, tapos ang makukuha mo pa is 1 year contract. Kung halimbawa po, sabi nyo nga low wage yung makuha nyong trabaho, 18 per hour, so low wage po talaga yan. Tapos 1 year contract. Kung hindi po kayo ma-renew, imagine nyo na lang ha, yung mga kakilala ko dito, 18 per hour, ang bahay nila 900 per month. Tapos may compass pa sila, yung pagsakay sa bus 100, so 1,000. So masahod sila every 2 weeks ng 1,000, 1,100, 1,200. So can you imagine? Sabi ko nga sa kanila, anong pakiramdam nung sumasahod ka ng 1,000 to 1,200 sa loob ng 2 weeks. Yung kinita mo ng 2 weeks, alam mo na sa bahay lang mapupunta, sa renta ng bahay. Tapos yung isang 2 weeks mo, nasasahod ka uli ng 1,000, 1,200. Yun na yung sayo talaga. Pero hindi pa talaga buong sayo yun. Kasi doon ka pa kukuha ng pangkain mo, pang internet mo, kung nagpapadala ka pa, kung may sinusuportahan ka pa sa Pilipinas na may sakit, kung ano man. So talagang sabi nga nila, natapos na yung buong kontrata nila, wala silang naipon. So iba-iba po kasi ang sitwasyon ng mga dumarating po dito. Sabi ko nga sa inyo, depende yan sa inyong pangangailangan, sa sinusuportahan nyo sa Pilipinas. Pero kung kayo ay kagaya ng mga kakilala ko na ganun nga, yung isang 2 weeks low wage, sa bahay lang napupunta, yung isang 2 weeks pang gastos nila, talagang walang natitira, baka matapos yung kontrata ninyo, wala kayong naipon. Tapos 1 year lang ang makukuha yung kontrata. Pag hindi pa kayo na-renew, tapos kayo dyan. Yun po ang problema ngayon yan. Kaya nga sabi ko nga doon sa mga kakilala ko nag-i-inquire papunta rito, tapos low wage, tapos ang laki pa ng mga placement nila. Sabi ko mag-try kayo ng ibang bansa, hindi ko kayo sa dini-discourage, pero i-try nyo muna yung like New Zealand, Australia, baka kahit papano mas okay. Kasi nga po dahil sa mga pagbabago dito ng policy, dahil nga mag-e-election, para sa akin po ito yung personal kong opinion,
maaring kontrahin nyo, wala akong problema kasi kanya-kanya naman po tayo ng opinion. Pero para sa akin po, kung magbabayad kayo ng malaking halaga, tapos 1 year contract ang makukuha ninyo, tapos at the end of your contract, kagaya niyan, yung mga binasa ko sa inyo kanina, madidepress kayo dahil sa paghahanap ng malilipatan dahil ayaw nyong umuwi. Ano po bang hinahangad ninyo kaya kayo pumunta rito? Di po ba't magkasama-sama at makuha ninyo yung inyong pamilya? Sa ganyang sitwasyon, 1 year contract ka na lang, tapos wala ka pang naipon, tapos hindi ka pa maka-apply ng PR, so kailangan mo na kagad maghanap ng panibagong LMIA kung sakaling hindi ka i-renew ng employer mo. So nakaka-depress po yun. Unlike nung kagaya niyan, maayos na kamo yung buhay nyo sa Pilipinas, nakakapag-travel kayo, may negosyo kayo, buo pa yung pamilya ninyo, sama-sama kayo. Kung ako nasa sitwasyon nyo kabayan, hindi na po ako aalis ng Pilipinas. Although talagang ngayon magulo. Even yung mga nanunungkulan sa atin, nag-aaway-aaway na yung presidente at saka yung vice-presidente. Even yung mga sa senador, tsaka yung mga nasa Congress, ewan ko, wala na talagang magulo na. Pero ganun pa man, marami pa din naman nung kakilala na kahit na ganun yung mga nangyayari sa Pilipinas, umaasenso naman po. May kaibigan nga ako na talagang hinangad niya yung Canada. Mapera na siya, hinahangad niya ang Canada. Hindi siya makalusot dito. Sabi ko sa kanya, may reason yan kaya hindi ka makapunta rito. To make the story short, alam niyo po ang nangyari sa kanya. 10 branches na yung store niya. So sabi ko nga sa kanya, tamo kung natuloy ka dito sa Canada, so hindi mo mapaparami yung branches mo. Talagang nag-improve yung business niya. Biruin nyo na from 2 branch lang naging 10 branch na. Kasi iba-iba po ang kapalaran ng tao. Minsan kasi may hinahangad tayo na sabi ko nga sa inyo madalas, yung mas maganda yung ibibigay ni Lord, hindi nyo lang nakikita. Alas 4 pa lamang pero yan ang dilim na. Parang alas 7 na, alas 8 na. Hindi na sana ako lalabas nag-message yung sunglass hat na dito na raw yung order ko. Hindi na rin ako makaantay. Gusto ko nang ngayong gabi ma-testing ko siya. Magawan ko siya ng review. Maipakita ko din sa inyo kasi yung iba for sure gusto ding makakuha nito . Hi. So ito yun Ito yung nagustuhan natin Ito yung kinuha ko. Bali ito siya. Clear lang siya, then nagiging dark green pag nasa daylight. Yeah, they're really cool. Like I said, I'm wearing mine. Watch the hockey game. It'll give me live updates and stuff on the score and everything like that. Like, yeah, no, it's really, really cool. Okay, thanks. You're welcome. And they're very easy to use, which I love. Hi, have a good one. So nakuha ko na siya guys. Mamaya excited na ako, sa bahay ko na lang siya buksan. And sa 30 days daw, under warranty pa siya. Pero kung gusto ko mag-avail ng extended warranty, 13 months, $54. So anything happen, they will replace it ng bago. So pinag-iisipan ko kung mag-a-avail ako nun. Kasi may 30 days pa naman para ibalik to. If ever na mag-change of mind na naman ako. Ayun naka buy 3 get 3. Sila. Wow. Ang daming tao ngayon kumukuha ng cellphone kasi Black Friday. So maraming naka-sale, maraming promo.
Kaya usually yung mga ganitong iba't ibang network nag-o-offer ng mga murang monthly payment ng bagong cellphone. Grabe, napakarami ng dinaanan kong pagsubok. Puro sale dito, kaliwat kanan. Talagang kung hindi ko binaliwala, baka napabili na naman ako. Well anyway, tapusin ko na nga yung vlog ko ngayon dito na lang sa loob kasi napansin nyo madilim na sa labas. So pag uwi, tetestingin ko na muna to para i-unbox ko na pagdating sa bahay. Subukan natin. Kasi excited na rin ako kasi nung minsan talaga ganito na rin yung nakuha ko, transition lens. Kaya lang binalik ko kasi nga mas malaki yung size na nakuha ko. Well, kay kabayan na humingi ng ating advice at humihingi ng personal kong opinion. Well, personal kong opinion po yun. It's up to you pa rin po kung ano magiging desisyon ninyo. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, dahil sa mga pagbabago ng mga policy dito sa Canada, hindi na ganun kadali. Dahil baka ayoko matulad lang kayo doon sa mga kakilala ko na ngayon nahihirapan sila makahanap ng malilipatan dahil nga pahirapang makahanap ng LMIA. Lalo pat sa katulad ninyo, nasabi nyo nga, is low wage din yung makukuha ninyong trabaho tapos 1 year lamang. So for sure maraming magko-komento niyan kaya antayin din natin at check natin yung mga komento ng iba't iba nating kababayan sa comment section. See you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga kababayan natin na naghahangad makarating dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.